Pwede ba dito sa Hong Kong ang may hemorrhoids? So for today's video mga kababilabs no, ay i-share ko sa inyo kung pwede ba dito sa Hong Kong ang may hemorrhoids. So comment po iyan ng aking isang subscriber dito sa ating channel no. Nagtatanong siya kung pwede ba yung may mga hemorrhoids na magtrabaho dito sa Hong Kong. Pero bago tayo mag-start, yan, intro muna tayo. Let's go girls! Every day I'm shuffling. So, ito na nga mga kababilabs, no? Pwede pa yung may hemorrhoids dito sa Hong Kong. So, i-share ko sa inyo yung mga karanasan ko nung ako ay nagpa-medical. So, bali 2 beses ako nagpa-medical noon kasi nag-abroad ako or ex-abroad ako, galing ako Middle East sa Saudi and then ngayon is andito sa Hong Kong. So, mga kababilabs, no? Kapag magpapa-medical tayo ay 2 lang. Natatawa ako sa comment. Natatawa ako kasi may experience ako about dyan sa mga girls. So, noon mga kababilabs, nung nag-apply ako papuntang Saudi, no, syempre, natatakot ako kasi nag-research ako noon kung ano yung mga ano sa medical. At merong mga nagba-viral na video noon na, ayun, sinisilip ng doktor yung mag-check ng, ng puwet, yung ating, puwet. Tingnan kung may almoranas. Hemorrhoid is almoranas sa Tagalog, di ba? So, ayun nga siya mga bebe, no? Pero bago pa yun ha, bago ako nag-apply or bago ako nagpa-medical bound for Saudi noon, is may mga karanasan ako. So, i-share ko sa inyo. Noon mga kababilabs, nung nanganak ako sa aking panganay, may nagiging problema ako dyan sa part na yan. So, ang ginawa ko noon mga kabiblabs, kasi natatakot ako kasi sabi kasi noon, walang gamot daw sa hemorrhoids or sa almoranas. So, nag-research ako, pero yung iba may nagsasabi na may gamot naman, pero yung iba may nagsasabi na kapag mayroon kang sakit na ganyan o problemang ganyan ay panghabang buhay na po yan ay hindi mawawala. So, ngayon mga kabiblabs, nagkaroon ako ng ganyan, konti lang siya. Nung nabuntis ako, no, umiba yung ng katawan ko. Kumbaga, matagal akong nagpupupo. Sa isang linggo, 1 beses. So, jackpot kung 2, 3, ganon. So, nung nanganak ako mga kababilabs, no, sa aking panganay, nagkaroon ako ng almoranas. So, hindi ko na yan itatago sa inyo. Pero, hindi siya almoranas na sinasabi nilang sakit na ganyan talaga. Hindi. Yun, nung nagpa-check up ako, kasi natatakot ako noon. Natatakot ako dahil nga dyan. Natatakot ako kung baka magka-almoranas ako, ay patay, hindi ko carry yung, hindi ko matanggap sa aking sarili na meron akong ganyan. So, nung nagpa-check up ako mga kababilabs, no, sabi ng doktor, ito ha, pinicturan ko. Pinicturan ko yung puwet ko, mga kabibilabs. Tapos, nung nagpa-check up ako, pinakita ko yun sa doktor, no? Ang sabi ng doktor sa akin, hindi daw yun almoranas. Hindi yun almoranas, mga bibilabs. Hindi ako nahiya, natatakot kasi ako. Pero hindi ako nagsabi na ganito, ganyan, kung ano. Nung nagpa-check up kasi ako mga kabebilabs, ang reason ng check up ko noon, kasi sabi ko, diba, umiba yung ng katawan ko, ang tagal kong magpupo. Tapos kung magpupo ako, masakit siya mga kabebilabs. Matigas, ganun. So, hindi ko alam kung ano yung gagawin. So, every pupo ko, ang tagal-tagal ko sa CR, naiinis na ako. No? Ang tagal ko kasi, tapos yung pupo ko is para siyang tain ng ng kambing, ganon, yung parang sagu, ganon siya. So, ang in-explain sa akin ng doktor dati, mamaya na yan, kung ano yung sinabi ng doktor, ang sabi sa akin na, bakit ka magpapa-check up? So, magpapa-check up ako, kasi ang tagal kong nagpupupo, 1 week, 1 beses, or minsan sa 2 weeks, 1 beses lang. Hindi na siya normal. So, natatakot ako mga kabilabs. Bakit ganun? So, nag-start lang yun nung nabuntis ako sa aking panganay, ha? Sa mga, ayun nga. Pero,
pinlano ko talaga noon mga kabebe loves kung almoranas ba yun o hindi. Kaya pinitsuran ko. So sabi ng doktor sa akin, bakit ang tagal mo magpupo? Delikado daw yan. Kasi noon, natatakot ako kasi sabi ko sa sa asawa ko at sa mga kakilala ko, bakit kaya ang tagal ko magpupo? So sinabi nila sa akin na kumain ka ng papaya, ganun, huwag kang kumain ng saging, ganun, ang dami mga offers sa akin, mga, kumbaga, sinasabi sa akin para magpupo. Pero ganun talaga siya mga bebe. Grabe, ang tagal kong magpupo. As in, parang normal na siya na ganun. Natatakot ako kasi may nakita ako noon na video na nagka-colon cancer, no? Nagkaroon siya ng colon cancer, kaya natatakot ako. Nagpa-check up talaga ako. So, nung nagpa-check up ako, tinanong ako ng doon, kasi yung sekretary ata yun ng doktor. Hindi ko na sasabihin kung sinong doktor, kung saan ako nagpa-check up. Matagal na kasi yun, nakalimutan ko rin. Pero sa lugar lang din namin. So, ayun nga, mga baby loves ko. Pagpa-check up ko, sabi ko, sabi sa akin, ano yung dahilan, bakit ka lang, ang tagal ko magpupo, ganito, tapos ang sakit-sakit na ng ang tagal lumabas ng pupo ko, ganun. Sabi sa akin, may almoranas ka ba? Sabi ko, yan nga yung gusto ko, kaya pumunta ako dito kasi tinatanong ko kung may almoranas ako. Sabi niya, nagdudugo ba yung dumi mo? Sabi ko, hindi naman. Normal lang naman siya. Minsan, masakit ba? Sabi niya sa akin. Minsan, oo, minsan hindi. Kahit na hindi matigas yung pupo ko, matagal talaga akong magpupo. 1 week or 2 weeks bago ako makapupo. So, natatakot ako baka magkaroon ako ng problema sa tiyan, ganun. So, ayun, ni-refer na ako sa doktor. Nung kinausap naman ako ng doktor, ano bang mga kinakain mo? In-interview ako, ganito. Mahilig ka ba sa karne? Ganyan, ganyan. So, ayun siya mga kabebelab, sabi ng doktor sa akin na, sabi ko, hindi siya normal tapos, merong sa ko, tapos sabi ko, pinutsuran ko nga, dok, kasi nga, gusto kong, kung ito ba yung itsura ng almoranas, ganun, sabi ko sa doktor. Sabi niya, sabi niya sa akin, patingin nga. Sabi niya, sabi ko, ito pinakita ko. Pero maliit lang siya. Kaso lang kapag magpupo ako, masakit siya as in. Tapos, nung may time na nagdudugo, ganun. Pero, kadalasan naman hindi. Pero masakit talaga siya. Pero, kung yun lang, is caring-carry ko naman. Kaso lang, ang problema ko is, matagal akong magpupo. 2 weeks, isang beses. So, yun yung point. Kaya ako nagpa-check up noon, mga kabebilabs. Kaya nga, ang taba-taba ko dati. Kahit na hindi ako masyadong kumakain, malaki talaga ako. Yung mabilis lang akong tumaba. Ganun yung genes ko, ewan ko. Bakit ganun? So, sabi niya sa akin, may mga tao na matagal talagang magpupo, pero hindi normal na 2 beses sa isang beses sa isang linggo. Kasi dapat, kung pwede nga, diba, araw-araw magpupo tayo. Ganun yung explanation sa akin. So, sabi niya sa akin, kailan to nag-start? Sabi ko, nung nagbuntis ako sa aking, panganay. So, sabi niya sa akin, it's normal lang daw yun. So, normal lang daw na magkaroon ng hemorrhoids kasi sa pag-ere daw yun. Sa pag-ere natin, mga baby loves, no? Sabi ng doktor sa akin, experience ko to ha, hindi ako sa kwento ng iba. Experience ko yung sinasabi ko dito. Ano daw siya yung sa sobrang ere natin, ere ko daw, ayun, parang pumutok yung ugat, no? Kasi lalabas yung baby Kaya ayun, namamaga siya, lumalaki siya. Yun yung hindi siya hemorrhoids na or almoranas na yung talagang namumula na hindi siya ganyan. So, ayun siya yun yung experience ko about dyan sa usapang almoranas na yan. Sabi ng doktor sa akin, hindi daw yun almoranas kasi ang almoranas iba daw. So, merong almoranas na nasa loob daw, merong almoranas na nasa labas talaga na makikita mo or mahawakan mo. So, yung sa akin naman mga kabibilabs, ganito, parang dito lang siya slight na parang meron siyang pimples, ganun. Pero masakit siya as in kapag nagpupo ka. Tapos, ayun nga, yun yung reklamo ko. Tapos, sinabihan ako akong kumain ng karne, dapat mga gulay-gulay lang. Karne, kahit anong klaseng karne, wag muna. Tapos, siya mga kabebilabs, dapat mga isda-isda lang, ganun. Isda-isda lang, sabaw, tapos healthy diet, ganun yung sinabi sa akin. So, back to naman tayo. Nung nag-apply ako mga kabebilabs, so, I know myself na, kasi sinabi na ng doktor, hindi daw yun almoranas. So,
Iba-iba kasi daw ang klase ng almoranas, mga kabibelabs. Merong almoranas na nasa loob, merong nasa labas. Ganun daw. Ang dami ni-explain ng doktor noon sa akin, pero hindi ko na maisa-isa sa inyo. So, back to nag-apply na ako. So, nung nagpa-medical ako, mga kabibilabs, no, confident ako noon na hindi yun almoranas yung sa akin. Kasi sa pag-erect yun or sa panganganak ko, normal. Ang almoranas daw is yung namumula na siya, namamaga na siya, as in yung parang yung ano mo sa loob, lumalabas, ganun. Ibang, ano daw yun, ibang case daw yun, mga kabibilabs. Yung sa akin ay hindi. Nung nagpa-medical ako, mga kabibilabs, no, hindi naman malalaman ng ano kung may almoranas ka, no? Hindi nila yan malalaman. Nung nagpa-medical ako, mga kabiblabs, natatakot ako. Sabi ko, patay na. Ayun, nung nagpa-medical ako, bound to Saudi Arabia, mga kabiblabs, alam nyo ba, tinignan talaga yung puwet ko. Sabi sa akin, humhubad ka, tapos magtubad ka, hawakan mo yung umbok ng, ng puwet mo, tapos iganon. Parang mag-open ka lang ng bintana, ganon. Tiningnan, yun yung kung may almoranas ka, malalaman ng doktor. So, pag ka sa medical kapag may almoranas ka. Pero may mga cure or may mga, yung mga almoranas ngayon. So, maraming paraan para matanggal or gumaling yung mga almoranas. So, kapag may sakit kayong ganyan, huwag nyong itago. Magpa-check up kayo sa doktor. Doktor lang naman makakaalam at hindi malalaman magkapitbahay mo. Huwag kang mahiya. Kung may ganyang sakit ka, sinasabi ko sa inyo, magpa-doktor kayo, mga kabibilabs, no? Magpa-check up kayo. Kasi yung doktor lang talaga ang makakaalam kung ano yung dapat mong gawin or mag-explain yan. Kaya much better na magpa-doktor kayo para hindi lumala yung ganyang sakit. Kasi ako noon, alam ko naman na hindi yun siya hemorrhoids, no? Kaso lang, ang point ng pagpa-check up ko noon, ang tagal kong magpupo. Ang gusto ko, mabigyan ako ng gamot para at least araw-araw akong magpupo. May time, mga babilabs, na umitim na yung pupo ko. Kaya natatakot ako, baka magkaroon ako ng colon cancer. So, yan yung experience ko noon, mga kababilabs. And so, ayun na nga. Pwede ba dito sa Hong Kong yung may mga almoranas? So, nung nagpa-check up ako or nagpa-medical ako, mga kababilabs, no, bound dito sa Hong Kong is hindi po tiningnan yung puwet ko, no? Pero sabi nila pwede yung may mga ganyan dito sa Hong Kong. Basta hindi lang siya malala. So, may mga case kasi, nung nag-Saudi ako noon, yung kasabayan ng kasama namin sa bahay, kasi accommodation yun. Yung kaibigan niya, sabi, ang almoranas niya ay lumalabas, ganito kalaki daw. Lumalabas mula sa loob ng niya. Nung siya, nagpa-medical siya, mga kabiblabs, nakita yun ng kaya ayun, sinabi sa agency na ito yung problema ng aplikante nila. Kasi direct kasi sa agency yung agency naman, sinabi sa mga babae doon sa accommodation na ganito yung problema niya, kaya, pero bago lumabas yung chismis na ganun, nakauwi na yung yung aplikante na yun, nakauwi na ng probinsya. So, yung mga naiiwan doon, yung nakakaalam na may almoranas siya. So, bagsak yun siya. Case ko yan sa Saudi, mga kabibilabs, no? Kasi nga, sinabi ko, or nag-usap-usap kami, grabe yung medical, no? Tinignan talaga yung natin. Tapos maraming lumalabas ng mga chika-chika na ang almoranas, hindi talaga yan pwede kapag malaki na. Depende sa sitwasyon. Dito sa Hong Kong, mga kabiblabs, nung nagpa-medical ako, kaya maganda magpa-medical sa agency namin. Halimbawa, mag-apply kayo sa Kingsman Power Agency. Sila kasi ang nagbibigay sa iyo, magre-refer sa inyo kung saan ka magpa-medical. Kasi kapag maghanap ka lang ng sarili mong medical center is ikaw magbabayad sa pre-medical at saka final medical. Kapag ikaw po ay yung tawag dyan, mga kabibilabs, is maghanap ka ng sarili mong medical center, ikaw magbabayad lahat. Sa Kings naman is sila magbabayad sa final medical. Sa pre ikaw, sa final sila. Pero kapag ang first medical mo or pre-medical mo, doon ka sa ibang medical center nagpa-medical is hindi nila babayaran yung final medical mo, ikaw gagasto. So, much better na sa kanila. At ang maganda, sa amin noon, sa kabats ko na nagpa-medical, hindi daw tinignan yung kasi kami niyan kasi kapag medical, alam nyo naman yung usapan, di ba, kung tisilipin ba, ganun. Alam nyo naman yun. Kasi katuwaan lang yun, pero dala na ang yun, takot at kaba at kahihiyan din, no?
Sabi nila hindi daw tinitingnan yung puwet. So, totoo naman, nung ako naman, ginaganon-ganon lang yung ano ko, yung dede ko, kung may bukol, yung tiyan ko. So, sabi sa akin na, may almoranas ka ba? Sabi ko, wala. At confident ako nagsabi na wala akong almoranas. So, mga kabibilab, sa totoo lang ha, ang almoranas po is pwede natin yan pagalingin, no? May mga may mga way para gumaling po ang almoranas. Kung meron ka niyan is pa-doktor ka, maghingi ka ng advice sa doktor. Kasi kung kapag sa tabi-tabi ka lang makikinig, wala eh. Yung sa akin noon, hindi about sa almoranas yung dahilan kung bakit ako nagpa-check up. Ang dahilan nun is, ang tagal kong magpupo, natatakot ako baka magkaroon ako ng colon cancer. Ganun ang dahilan kung bakit ako nagpa-check up. So, syempre, dala na rin kung bakit ako nagpa-check up is ipa-check up ko kung almoranas na ba yun o meron ba akong almoranas o wala, ganun. So, kapag magpa-medical mga kabilabs, no, kapag pagpa-medical, much better na pagalingin muna kung meron kang almoranas, pagalingin mo muna yan mga kabilabs para sure at hindi ka matawag dyan, kumbaga, hindi masasayang yung effort mo, yung pamasahe mo, yung pera mo, yung bayad mo sa medical. Kung meron kang kasing almoranas, ibagsak ka agad yan mga kabibs. Hindi yan pwede. Kasi disgusting yan eh. So, hindi ka makaka-focus sa trabaho mo kapag meron kang sakit na ganyan. So, pero maraming nagsasabi na meron sila. Pero nung nagpa-medical sa pinagaling muna nila. Syempre, ang ganyang sakit raw kasi is nakukuha rin yan sa sa mga pagkain, no? Kung mahilig ka sa mga oily, na maanghang, ganun siya mga kabibilabs, nagkukus yan siya ng magkakaroon ka ng problema. Kumbaga, lumalala yung sakit na ganyan kapag hindi mo iniiwasan yung bawal niya. So, much better na magpagaling muna o pagalingin natin kung meron tayong ganyan mga kabibilabs, no? Bago tayo magpa-medical. So, yes, pwede dito sa Hong Kong. Nakadepende kasi sa medical center. Merong hindi tinitingnan, merong tinitingnan, sinisilip talaga. So, kung gusto nyo hindi nasilipin yung sa Kingsman Power kayo mag-apply para ma-assist nila kayo doon mga kabilabs. Kasi sa year 2024, hindi po sinisilip yung hindi natin alam sa iba, baka sinisilip, ganun. So, yun na siya mga kabilabs. So, parang 50-50. Swerte mo kapag hindi sinilip, kung meron kang ganyan, at swerte mo, mga kabilabs, no, or malas mo kapag sinilip, tapos meron kang ganyan. So, hindi ka makakapasa sa iyong medical. Sasabihin sa'yo, nagpagalingin mo muna. Ganun. Much better na magpagaling muna bago pa kayo mag-apply. Kung meron kayong mga sakit-sakit, magpagaling muna kayo. Kasi kapag may sakit tayo, hindi tayo makakapofocus sa trabaho dito mga kababilabs, no? And, ayan, ang sagot is, pwedeng makapasa ka at pwedeng hindi. Nakadepende sa mag-check sa iyong pet. So, ayan lang siya mga kabibilab. So, sa mga gustong, may mga gustong malaman, magtanong lang kayo dyan sa comment section. Mga tips and guide paano mag-apply dito sa Hong Kong mga kabibilabs as a domestic helper. Meron tayong mga video dyan. Visit kayo sa aking playlist o FW tips mga kabibilabs. Makikita nyo dyan yung mga hinahanap nyo. And don't forget, kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to subscribe my YouTube channel and pakiclick na rin ang notification bell button and click all para ma-notify ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. So, bye-bye. Thank you po.